guys, let's play Roblox. Sorry guys kung maingay. Ayos muna natin siya. Okay. Wait lang guys. I will. Hindi kamot lamang sa ulo mula sa pinuno. So guys, baba lang natin to. Magbo-Brookhaven tayo guys. Kung sino man nagsabi ng boring dyan, sorry guys, pero paborito ko to. Okay? Kaya lalaruin natin. Okay, lalaruin natin siya. Kan-join ka sa akin, no? Bahala ka dyan, maghanap ka ng egg dito. Tapos sobrang ganda pa ka. Oh. I know. Tapos ito makukuha mong car. Oh. Maghahanap na ako. Bahala ka dyan. May ano ka naman, diba? Nilakbo kasi ako eh. Bibigay ng anumang pabor ang Algerian authorities sa mga hijackers. At para sa mga pasahero, lalong mas nagiging delikado ang kanilang sitwasyon sa loob. Isang patunay na lamang noong tinawag ang kaisa-isang Vietnamese sa flight 8969. Yan, drive tayo guys. Let's find the egg. OMG guys, ang daming egg dito. Ayun o. Oo nga ka. Maglaro ka na sa Brookhaven. Matapos ang dalawang casualties, kumagat ang dilim at nililigo sa spotlights mula sa Algerian authorities ang flight 8969. Sa gabi yun, ang kaalyadong bansa ng France na Spain ay tinilaga ng French police anti-terrorism sa Mayor Castel, kung saan malapit ang lugar sa Algeria. 8 p.m. lula ng isang military plane, pinadala ng France ang kanilang nakuha ko na. Tigil ka muna. Ikaw ba to? Inalok rin ng mga hijackers ang mga pasaherong Algerians na kasama sila sa mga lalayang bihag. Ngunit hindi nasahang katapangan ng nagtimalas. Marami lang pinangihan ng paglaya dahil kung gagawin daw nila yun, malaki ang chance ang papalayin ng mga hijackers sa mga kawawang ito ng flight 8969. Yung magkaroon sa pag-informasyon ng pag-interview sa kapilan ng Niyahiya. Naisip ng French government na gamitin ang nanay ni Niyahiya upang pag-usapan ng Niyahiya para i-release ang mga Pinalayong pumitik ang terorista at nagwala ang naturang Niyahiya. Ginantahan ng dalawang French nationals na nasa loob, isang sekretary at isang chef na pamahay. Ilang sandali pa, pinuwersa ng hijackers ang chef na si Yannick Biumbe na magsalita sa microphone at sabi ng Crocodile. Wala ang iniwan niya. Usapan ng Algerian government. Papatayin mo ang grupo ng isang pasahero sa bawat at
Pinarilihan ang chef na si Beauty at tinako na kanyang katawan sa labas na yun. Mula sa matagal na tinawagan ng French Prime Minister na si Edward. Ang Prime Minister na hindi pa nila i-authorize ang pagpasok na ng military para matapos ang sitwasyon. At bago ang ating nakareceive ng tawag ng opisina para sa mga nahanda na ang nakareceive ang kanilang tulong matapos ang 39 oras mula nang nagsimula ang hijacking. Sa loob ng cockpit, nag-uusap ang kapitan na si Wilhelm at ang leader na si Erika tungkol sa flight plan na Ala, sana all siya. Nakuha niya yung patingin. dahil ang auxiliary power unit na aeroplano ay umaatras simula pa nang sila ay magdeklara ng hijack sa naturang aeroplano. Inayos sila ang dalawang refuel na aeroplano sa Marseille sa pinababa sa Sakura. December 26, limit sa kalaman ng mga hijack. Baka 12 na ako. Tatlo na lang. Sa pangunguna ni Major Dennis Cordier ay nasa Marseille na bago pa makalabas ang flight 8969 bandang 3:30 na madaling Easy to eh. Ang aeroplano sa Marseille, France. Idinimand ng mga hijackers na kuway ng 27 tons ng fuel. Higit na mas malaki kaysa required na 9 tons na. Napag-alaman ng mga otoridad na kung hindi sila tagumpay ng mga landing sa Paris, ay pupunta ang grupo ni Libya sa isang Islamic country na maaaring kaya matapos pa ang ilang oras, napag-alaman din nila na may mga nakatanim na pambasabog sa kabuuan ng flight 8969. At sa puntong ito, napag-desisyonan ng French government na hindi na aalis pa rin ang Easy to. Dito, baby. pagsapit ng 9:40. Ngunit sinikap ng mga negotiators na hindi ang kanilang take off sa pamamagitan ng pagiging So, bye guys. Kasi, ayun, manulubat na ako. See you tomorrow na lang. Bye. ng mga airport personnel. Sa mission na ito, Pasok na nga muna. operatiba ang flight 8969 at nakitang walang nakabarikada na ito.